Hi, Meg. Hi. Excited na ako sa laban ni Manny Pacquiao. Malapit na. Lahat naman excited na no? I'm sure wala na namang tao sa kalsada during that time. Oo, wala na namang krimen. Wala namang mga criminal din, mag-day off no? Oo, nakatutok Pati si din. Snow. Hindi naman criminal si Snow. Ibig sabihin, si Snow nandun. Medyo criminal ay. Hindi, nandun siya, nandun. Si paring Snow Badwa. Uy, mamaya meron siyang special, abangan ninyo. Sipag talaga nandun si paring Snow. Kayo ka? Siyempre naman. Bahala ko. Siyempre naman, Manny Pacquiao Jihadista ka tayo. Pwede tayong mag-bet dyan. Tingin ko rito, may knockout last few rounds. Baka din mangyari. Saka promise niya, di ba? Well, he's hoping. So, yan natin mamaya yung mga sinasabing ating specialist o badwa. At syempre, every program po natin special. Kaya simulan natin ang Always Special Edition. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-20 ng Nobyembre, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Ilang araw na lang, Manny Pacquiao versus Chris Algieri na. At bago yan, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO welterweight champion Manny Pacquiao at American challenger Chris Algieri. Kapwa nangako ng tagumpay sa final press conference ng Clash in Cotai 2 boxing card sa Macau, China. Pinay featherweight Nesty Petesio magtatangkang makapasok sa quarterfinal ng Women's World Boxing Championship sa South Korea ngayong gabi. Junmar Fajardo-led San Miguel Beermen nakisalo sa ibabaw ng standings ng PBA Philippine Cup. Manny Pacquiao posibleng makasamang muli ng Kia Sorrento sa match-up kontra Pure Food star Hotshot sa Miyerkules. Philadelphia 76ers nasadlak sa 0-11 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. At four-time FIFA Player of the Year Lionel Messi posibleng kumalas sa FC Barcelona. Yan ang mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok na sports balita narito na sa boxing. Kapwa ang kampanting umarap sa mga media at fans sina Manny Pacquiao at Chris Algieri eksaktong 3 araw bago ang kanilang title clash sa Cotai Arena sa Macau, China. At bagamat hindi nagbatuan ng maanghang na salita, parehong nangako naman ang tagumpay ang dalawang bida ng Clash in Cotai 2 fight card sa linggo. Nakatutok sa Macau, China ang aming kasamang si Snow Badwa at narito ang kanyang report. Kapwa sumumpa ng panalo ang dalawang bida ng magaganap na Clash in Cotai 2 WBO Welterweight Championship dito sa Macau, China. Sa ginanap na final press conference kagabi, nangako ang reigning WBO 147-pound champion na si Manny Pacquiao ng tagumpay para sa kanyang mga kababayang Pilipino. My team, they're very happy for this training camp. I'm also happy because we remember and we see the back those old days when I was young, and the speed and the power and the determination and aggressiveness in their back. So I'm very excited for Sunday for this fight. I believe I know my opponent is training hard for this fight and excited to win the fight, but I won't let that happen. Naging maikli, subalit malaman naman ang statement ng challenger nito na si American Chris Algieri na nagsabing ipagpapatuloy niya ang malinis na professional record. You know, the talking is done, the hard work is done, the training is done. I'm not going to say too much, but I prepared very well. I'm excited for this weekend. It's going to be a great show. Make sure you guys either come or tune in. You don't want to miss this. Samantala, tinawag naman ni Top Rank Big Boss Bob Arum na special fighter si Manny Pacquiao na kanya pang ang inilagay sa ibabaw ng mga boxing greats na kanya ring na-promote tulad ni na Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard at marami pang iba. Never did anything like promoting Manny Pacquiao.
because he is a young man that put a face to a people. Now, many of us, we all heard of and knew of the Philippines, but we didn't know them as people, because why would we? But Manny Pacquiao has made such an impact. We now know a lot about him, thanks to Manny Pacquiao. And that's something really special, because Manny Pacquiao represents the best of what it means to be a human being. But he is something special. Ang showdown ni Pacquiao at Algieri dito sa Venetian Hotel and Casino sa Macau, China ay maaaring ganapin bandang alas 11:30 ng umaga sa araw ng linggo. Sa tulong ng Air Asia, Snow Badwa, Macau, China. Sa kaugnay na ulat, dahil nag-focus ng gusto sa training camp, tiwala si Manny Pacquiao na maibibigay niya ang hinihiling ng mga fight fans sa devastating knockout win kontra Chris Algieri. Nagbabalik si Snow Badwa. Upang ibigay ang matagal ng hinihiling ng mga fight fans, partikular na ng mga ordinary Filipino boxing fans, nangako si WBO welterweight champion Manny Pacquiao na ibabalik ang kanyang dating tikas at pangis. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Pacquiao na iisa lamang ang kanyang misyon sa laban at ito ay ipakita na kaya pa rin niyang magpabagsak ng karibal. You know, I don't want to get careless, but what I'm trying to do is to show the old days of my career. Kasunod nito, sinabi ni Pacquiao na tatalikuran muna niya ang kanyang mapaghabag na sarili, bagay na namalas kay Pacman buhat ng lumalim ang kanyang pananampalataya. Still the same. I'm managed in the ring on Sunday. It's our job to entertain people. Maging ang conditioning coach ni Pacquiao na si Justin Fortune ay buo ang paniniwala na naibalik na nila ang dating destructive form ng 8th Division World Boxing Champion. In general, he's ready for this fight, 110%. He's right there, so we just maintain for the next 3 or 4 days, and that's it. Bago naging isang talamak na Bible preacher noong 2009, si Pacquiao ang isa sa pinaka-exciting at high-percentage knockout artist sa mundo ng boxing. Sa tulong ng Air Asia, Snow Badwa, Macau, China. Samantalang kapwa ay sira na ng kampo ni Manny Pacquiao at Chris Algieri ang kanilang training camp. Halos 3 buwang sumalang sa ensayong sa General Santos City ang Team Pacquiao, habang halos kapareho ring haba ng training ang pinagdaanan ni Algieri sa Estados Unidos. Para sa detalye, narito pong muli, wala siyang kasawa-sawa, Snow Badwa. Nagsara na ngayong araw ng 3-month training camp ang Team Pacquiao. Kaninang umaga ay sumalang pa sa 45-minute jogging sa loob ng kanyang suite dito sa Venetian Hotel and Casino si Manny Pacquiao. Pero hindi tulad ng mga nakaraang araw na dumadaan sa mabigat na drills at routine sa gym si Pacquiao, ngayong araw ay halos tigta 3 rounds na lamang ang shadow boxing at mitts na dinaanan ng 36-year-old puncher. Ayon sa assistant trainer na si Buboy Fernandez, nasa 143 pounds na lamang ang timbang ni Pacquiao at magiging relax na sila buong araw bukas. Ang WBO welterweight title defense ni Pacquiao kontra Chris Algieri ay itinakda sa catchweight na 144 pounds. Naging sayat ng maayos, pinag-aralan natin ng mabuti, at saka lahat ay ginawa natin. Medyo maawain, napansin mo rin sa ibang mga laban. Wala na yun, saka na yun. Basta, sana yung awa na yun. Tutumbayin muna natin to. Pero may wala talaga. May maasahan kayo. Samantala, kahapon naman nagsara ng training camp si Algieri, kung saan ay nagmalaki ang kampo nito na nasa 145 pounds na lamang sila 2 araw bago ang official weigh-in. Isa naman si promoter Joe De Guardia sa mga naniniwalang mananaig sa linggo ang resiliency ni Algieri laban sa mas mabigat at mas pinapaborang boxing legend na si Pacquiao. And around the world, be sure to tune in because he's fighting a legend. And he's fighting Manny Pacquiao is a great champion. But I am saying Chris Algieri is a winner. He's got the character, determination, and heart of a winner. And on Saturday night,
the passing continues. And we're going to see a new welterweight champion and a new star in the business. Ladies and gentlemen, WBO welterweight, junior welterweight champion, and soon-to-be welterweight champion, Chris Algieri. Sa kasalukuyan ay nakapako pa rin sa negative 1,400 favorite si Pacquiao sa odds betting habang nananatili namang nasa malayong positive 800 si Algieri. Ibig sabihin nito, sa 14 na mananaya, 10 ang naniniwalang si Pacquiao ang tatayong wagi matapos ang laban sa linggo. Sa tulong ng Air Asia, Snow Badwa, Macau, China. Sa women's boxing, pipilitin ni veteran internationalist Nesty Petesio na itindig ang bandila ng Pilipinas sa pagpapatuloy ng aksyon sa Women's World Boxing Championship sa South Korea ngayong gabi. Natitirang boksingera sa 3 katao national team. Makakatapat ni Petesio ang isang Ukrainian opponent para sa pwesto sa quarterfinal ng featherweight class. May report si Ms. Arian Malyari. Quarterfinals berth ang aasintahin ni Pinay featherweight Nesty Petesio sa pagpapatuloy ng kanyang kampanya sa 2014 Women's World Boxing Championship sa South Korea ngayong gabi. Sariwa mula sa pag-ani ng unanimous decision victory kontra Algerian rival Manel Meharzi nitong weekend. Isang Ukrainian pugilist ang makakatapat ni Petesio sa round of 16. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si National Coach Michelle Martinez na aabante si Petesio sa round of 8 dahil na rin sa ipinakitang dedikasyon at determinasyon sa training ng 23-year-old Davawenia Pancher. Nakikita ko next time lang, dito sa sparring niya, malulusutan yan yung kalaban niya. Alam ko naman na yung kalaban niya mabigat din, si Bulgarian, alam mo na Ukrainian, mabigat din naman na yung Ukrainian eh. Pero sa nakikita ko, next yung kalaban niya. Basta sumunod lang sa coach, kung ano yung instruction ng coach doon sa taas ng ring, sumunod lang siya. Tagumpay ni next ma'am. Tagumpayin natin lahat yan. Sa larangan ng boxing, ma'am. Hindi lang sa boxing, kundi sa dinadala niya. Hindi lang next team pa lang dinadala niya. Yung nakalagay sa detail yun ang flag ng Pilipinas, yun ang dinadala niya, ma'am, sa taas ng ring. Pinasalamatan rin ni Martinez ang Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP at ang Philippine Sports Commission o PSC dahil sa walang sawang pagsuporta sa mga national boxers. Suporta din ng ABAP, ng Philippine Smart, sa ng Philippine Sports Commission. So talagang yung paghanda nila, hindi po nagkulang. Exposure nila, okay din po. Sa ngayon ay kay Petesio na lamang nakasandal ang kampanya ng Pilipinas sa South Korean Slugfest matapos na kapwang malaglag sa kompetisyon sina light flyweight Josie Gabuco at flyweight Irish Magno. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Wapo ni Nesty ah. Lipat tayo sa professional basketball. Pinagtibay ni reigning league MVP June Mar Fajardo ang deklarasyon ni San Miguel Beermen head coach Leo Austria na kabisado na niya ang bagong sistema ng kanilang koponan. Pumukol ng career high 36 points, pinamunuan ni Fajardo ang Beermen tungo sa pag-ani ng 90-74 lopsided win kontra expansion team Kia Sorrento kagabi. Bago ang panalo, pinuri ni Austria si Fajardo dahil sa mabilis sa pag-adjust sa sistema ng team matapos na maglaro siya para sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup at Asian Games. Dahil sa tagumpay, nag-improve ang record ng Beermen sa 6 wins and 1 loss at nagawa nilang samahan sa ibabaw ng standings ang dating solo leader na Alaska Aces. Ang susunod na makakabangga ng San Miguel Beer ay ang Global Port Batang Pier at ang kanilang engkwentro ay mangyayari sa Araneta Coliseum sa darating na Martes. Samantala, muling tatapak naman ng PBA hardcourt sa darating na Miyerkules si Kia Sorrento playing coach Manny Pacquiao. Lumiban sa huling 6 na laro ng koponan, muling makasama ng Kia si Pacquiao sa matchup kontra defending champion Pure Food star Hot Shots. Bit-bit ang asam na matuldukan ang kanilang 6-game losing skid sa liga. Para sa detalye, narito pong muli ang report ni Snow Badwa mula sa Macau, China. Aminado si Manny Pacquiao na sobrang miss na niya ang paglalaro ng basketball. Katunayan, ilang yugto sa kanyang shadow boxing ang nahuli ng kamera ng PTV Sports na umaakma ng turnaround jumper at layup si Pacman.
Maging sa PTV Sports ay inamin ni Pacquiao na sobrang namimiss na nga niya ang makasama ang kanyang PBA ball club na Kia Sorrento. Oo, tagal na akong naglaro. Isang buwan na. Sa darating na Miyerkules ay posibleng makasama na muli ng Sorrento si Pacquiao sa laban kontra Pure Food Star Hotshots na gaganapin sa Inari Center sa Antipolo City. Sa tulong ng Air Asia, Snow Badwa, Macau, China. Sipag talaga. Sa PBA pa rin, tunay na marami ang papabilib ng angking galing sa hardcourt ni Global Port Batang Pier rookie point guard Stanley Pringle. Sa kanilang face-to-face encounter noong isang gabi, maging si Talking Textropang Texter splashy point guard Jason Castro ay hindi na iwasang humanga sa basketball skills ni Pringle. Quick first step at pag-involve sa mga teammates sa laro ang ilan lamang sa mga hinangaan ni Castro kay Pringle na magkatapat sila sa loob ng court kung saan yumukod ang Talking Text sa Global Port 97-105. Sa ngayon ay magkasalo ang Global Port at Talking Text sa panlimang pwesto sa standings ng PBA Philippine Cup sa kanilang magkaparehong record na 4 wins and 3 losses. Samantala, formal nang inilunsad ng San Miguel Corporation ang sweep car na makakatulong sa pagsha-shopping ng publiko. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Napuno ng saya at excitement ang ginanap na test run para sa pinakabagong reloadable contactless stored value card o sweep card kahapon. Sakay ng isang luxury bus, nasa 20 sweep card holders ang sumubok na mag-shopping sa mahigit 100 merchant partners ng San Miguel Corporation sa Green Hills sa San Juan City, kung saan hindi na sila nangailangan pang maglabas ng cash o coins. What's fascinating about Sweep is that it totally eliminates the need for cash, for people to carry cash all the time. So it's a safer and faster way to do transactions. Sweep not only lets go of my need for coins, but it also doesn't make me worry so much anymore about the cashier not having enough change. Alam mo, bagong technology to, kaya very excited kaming panoorin kung yung acceptance niya okay ba. Mukhang may usage naman tayo, especially now that we have lined up different promos with our partners. In the next coming months, we have 6 different merchant partners who are giving away freebies when you pay with Sweep. So, mas lalo na yun, alam mo naman mga Pilipino, basta libre, gusto, di ba? So, we invite everybody to visit our website at www.sweeponline.com to check out our promo details there. Ang sweep card ay inilunsad sa publiko ng San Miguel Corporation, ang kumpanya na nagmamay-ari ng 3 teams sa Philippine Basketball Association o PBA. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, muling nanahimik ang home fans sa Wells Fargo Center sa Philadelphia, Pennsylvania. Ito'y matapos na yumukod ng Philadelphia 76ers sa visiting team ng Boston Celtics 101-90 kanina upang masadlak sila sa 0-11 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sina forwards Brandon Bass at Jared Sullinger ang tumayong top performers para sa Celtics sa kanilang combined output na 45 points at 15 rebounds, habang si guard Tony Roten naman ang pumukol ng 21 points ang namuno sa atake ng Sixers. Mula sa 73-68 lead sa third quarter, nagawang palabuhay ng Celtics sa 11 points ang kanilang bentahe sa unang bahagi ng fourth and final period, at mula dito ay hindi na nakarecover pa sa laban ang Sixers. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Boston sa 4 wins and 6 losses at nagawa nilang okupahin ang solo second place sa Atlantic Division standings. Ang susunod na makakatapat ng Celtics ay ang Memphis Grizzlies sa Sabado. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Judith Kadingal ng Sports Radio 918.
Pinatawan ng 24-game suspension without pay ng National Basketball Association o NBA si Charlotte Hornets swingman Jeff Taylor. Ito'y dahil sa kasong domestic assault at malicious destruction of property na isinampa laban sa kanya noong September. Pero dahil nauna nang lumiban ng 11 laro si Taylor ngayong season, sa susunod na 13 games na lamang siya hindi makakasama ng Hornets. Ang ibig sabihin nito, pwede na siyang magbalik aksyon sa laban kontra Phoenix Suns sa December 18, subalit mababawasan ng $267,000 ang kanyang salary ngayong season. Sa basketball pa rin, nagretiro na sa NBA ang unang manlalaro na umaming gay na si Jason Collins. Ito'y matapos na mamalagi siya ng 13 season sa liga. Una naglaro si Collins para sa New Jersey Nets noong 2001 bago siya lumipat sa Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics at Washington Wizards. Nagbalik sa roster ng Nets si Collins noong nakaraang Pebrero kung saan naglaro siya ng 22 games para sa team. Sa football, posibleng lisanin na ni 4-time FIFA Player of the Year awardee Lionel Messi ang FC Barcelona. Ito'y kapag nakatanggap siya ng magandang offer mula sa ibang teams. Hindi naging maganda ang performance ni Messi sa nakalipas na 18 buwan dahil hindi mawaglit sa kanyang isipan ang tax problem sa Spain. Pero hindi maikakaila na sa susunod na 5 taon ay kaya pang kuminang ng career ang 27-year-old Argentine star striker kaya't hindi malayong hatagan siya ng record fee na $125 million ng ibang koponan. At sa Formula 1, nagkamalay na at inilipad na patungong France ang naaksidenteng si Team Marussia driver Jules Bianchi. Nagtamo ng grabing head injury sa isang horrific crash sa hagaran sa Suzuka Circuit noong 1 buwan. Si Bianchi ay may 7 linggong na comatose matapos na sumalang siya sa brain surgery. Sa ngayon ay mahigpit nang binabantayan pa rin ng mga doktor ang kalagayan ni Bianchi sa isang ospital sa France. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. So, anong masasabi mo sa sweet card? Sandigal Corporation. Ganda yan. Sigurado yung mga asawa ng mga player, Mag-a-avail yung mga na. player, San Miguel. San Miguel Team, mag-a-avail yan. Okay. So, kwentuhan naman tayo. Tawag naman kayo. Naku, tama-tama. Malapit na yung laban ni Manny Pacquiao. Masyado na mainit yung usapin na yan. Ano? Siyempre, gusto rin natin malaman ang kanilang opinion about the game. Kayo naman magbigay. Parati na lang ako. Parati na ako natatanong eh. Diba? At meron na kayong 2 numbers sa pwedeng tawagan muna ha. Wala mo po muna yung text. Kasi may nagre-reklamo kahapon. At kagabi dito sa bago nating number na ba't daw hindi binabasa. Eh, di ba sabi nga natin, tawag muna. Call na lang kasi ang hirap din tawagan at tingnan kasi, yung text. Oo, kasi pag may babasa tawag kami, ng tapos tumatawag. So, tawag muna. Tsaka Gagawa natin ng parang kasi marami sa mga viewers natin ang gusto magbigay ng opinion, kaya na nahihiyang tumawag or nahihiyang marinig yung boses. Huwag kayong mahiya. Mas gusto naman yun. Sige, gagawa natin ng paraan na, yung Globe, ginawa natin ng paraan. May DTC pa. Oo, tapos may Sun tayo. May Sun pa. At Facebook. Okay. Ayan. So, yung text, relax lang. In the meantime, ano yung Sun number natin na... Ang Sun number namin is 0943-530-7883. Yan, at ang ating Globe number, courtesy of Josel de Guzman ng Globe. Gamit ko ang aking DTC ni Sherwin Bringas. 0916-507-3348. So, tawag na. Yes. At sa aming pagbabalik, Siyempre, kakausapin natin sila. Siyempre. Sa pagbabalik na yun yung paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. yes, and Ben, ngayon ba yung ano? Ngayon ba yung kay Snow? Yung interview niya? Ngayon. Naku, relax lang ako kayo dahil si Paring Snow ba? Akala nyo tapos na yun ha, yung report niya kanina. Hindi pa. Ilan ba yung report niya kanina? 50? Hindi naman. Hindi pa tapos yun. Meron siyang one-on-one. Ibig sabihin, siya lang at si Chris Algieri. Hindi yung one-on-one tapos may kasama. Hindi. One-on-one talaga.
Siyempre, malalaman namin kung ano naman ang palagay ni Chris Algieri sa upcoming fight nila. Galing ng mga tanong ni Snow Badwa. Napanood ko kanina eh. Talaga. So mamaya, abangan lang po ninyo si paring Snow Badwa with his exclusive one-on-one with Chris Algieri. Hindi si Giri Peñalosa. Kasi madalas Hindi si Giri. Hindi niya kasi madalas niyang Kanina kakwet, nga di ba? kahapon, Gary Siya, Peñalosa. di ba? O, Algieri mismo. Chris Algieri ko. Okay. Alright. So, Meg, paano sila makikipagkwentuhan sa atin bukod sa binigay nating numbers kanina? Siyempre, pwede nyo kami i-message via our Facebook. Just type in facebook.com/PTV4Sports at aabangan namin ang inyong mga questions. Yan. So, dami ko na utang sa akin, ha? 2 araw pa lang yun. Okay, sige. Basa muna tayo bago Siyempre, tayo punta muna tayo sa Facebook from Jean Pascual. Sabi niya, hello pretty Meg and handsome host of PTV Sports. Ask ko lang po sana update kay Gabby Espinas. And pag-greet po kay The Spark ng belated happy birthday and happy birthday schedule Rodney Brondial. And hi to my super idol Japeth Aguilar. Salamat po. Ang alam ko ngayon ang birthday ni Rodney Brondial ng Barangay Ginebra. Yun. So talagang Ginebra fan siya. Okay, so basa pa Pero isa. update daw kay Gabby Espinas. Ang alam ko si Gabby Espinas, sabi niya sa akin last time, ngayong November yung balik niya. So baka yung next game nila, no? Pero tignan natin kung may matanong tayo about that. Tanong natin mamaya siguro si Coach. So, in the meantime, sagutin muna natin itong ating Globe caller. Gamit ang ating DTC. May ganun pa. Ay, kaya pala yung... Iba yun. Iba pala yung kala ko. Meron na tayong mga... Sound effects. Sound effects eh. Okay. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hello, magandang gabi rin. Yes, hello. Ano po pangalan nila? Bunbun po ng Bukidnon. Uy, Sino? Bukidnon. Ano first name mo, partner? Bunbun ng Bukidnon. Bonbon? Oo, ng Bukidnon. Bonbon. Bonbon ng Bukidnon. Yes. Talagang pangalan mo, tunog Bukidnon din eh. So, Bonbon, anong may paglilingkod namin sa'yo? Tanong ko lang kung anong malakas na nakalaban ni Algieri sa karir niya. Pinakamalakas na Well, nakalaban ni Algieri. lumalabas sa Bonbon yung kanyang pinaka mabigat na nakalaban, yung last fight niya. Kasi nakalaban niya si Ruslan Provodnikov. No, tapos yung boxer na yon bumagsak si si Algieri ng 2 beses sa first round. Tapos naka-recover siya, nanalo siya ng split decision against Ruslan Provodnikov. Pero Kilala mo yun? controversial yun. Controversial yun. Controversial yun eh. Kilala mo yun, Bonbon? Ano po? Si Provodnikov, kilala mo yun? Taga-Russia siguro yun. Taga-Russia yun, na dating naka-sparring partner rin ni Manny Pacquiao. Yes. Okay, Bon? Okay, salamat. Sige, may tanong ka pa? Ha? May tanong ka pa, Bon? Wala na. Salamat. Wala na. Okay, Bon, maraming salamat and tuloy lang sabay kinig Salamat. Okay, thank you. Thank you. Si Bonbon ng Bukidnon. Yun. Sige. Balik tayo sa Facebook from Angelo Espina. Sabi niya, magandang gabi, Crush Meg at Poging Idol Dennis. Sa tingin niyo po ba, anong klaseng play ang bagay sa Gilas run and gun pa rin po ba? O samahan ng European style gaya ng sa FIBA na pasahan ng bola para magkaroon open? Opinion niyo po, Sir Dennis? Yun, ano opinion niyo? Well, alam mo kung ako, hindi naman ako coach no? At saka hindi ako talaga masasabing expert pagdating sa ganyan. Pero, kung ang pagbabasehan natin ay yung naging laro natin sa FIBA Asia noong 2012 at saka yung World Cup, lumalabas sa ginamit ng sistema ron ay dribble drive or yung small ball na sinasabi. No? Ito yung puro mga shooters. So, since naging successful yung sistema na yun, I believe na dapat yun ang ituloy natin. Hindi ba maganda rin na parang multi-system? In terms of sa... Oo, kailangan din. Kasi syempre, hindi mo naman, iba-iba rin naman yan. Pwede ka rin mabasa ng ibang team. Pero meron kasi ka alternative. pagka ganun, parang mag-ano ka pa parang mag-experiment ka pa. So, kasi yung kay Coach Chot, binase niya yung sistema na yun sa strengths natin. And our strength nga is speed. Tapos, kung at maliliit tayo,
Yan talagang panlaban natin sa outside shooting. So, dribble drive is basically you drive, kick out, tira sa labas, di ba? So, ganon yung naging mas effective sa atin. At sis, ang dami-dami tumatawag sa atin sa SUN number natin. Oo nga eh. Teka na rin, may text ako ha. Kailan daw maglalaro si SP na? Sige. Hopefully, may sumagot sa atin, ha? Okay, yan. So, ayan, sending na. Okay, so yung ating SUN caller. Okay, there you go. Yes, hello. Magandang gabi, PTV Sports. Hi, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Hello. Yes, hi. Ano pong pangalan nila? Ay, partner, baka pwedeng pakibaba yung volume ng TV natin. Yan, better. Okay, hello, partner. What's your name? Enrico. Enrico, tama ba yun? Opo. Yan, Enrico, taga saan ka? Sa may CDO. Hello? CDO. Hello po. Tigasan po sila? Yes, hello, kuya. Tigasan kayo? Cagayan de Oro. Okay. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Enrico, ano nga ulit yung tanong mo? Wala po bang posibilidad na mag-pasok sila? Posibilidad na, about Ginebra, ano yung tanong mo? Yung magsagiwa, wala po bang posibilidad na makasali siya sa Gilas? Makasali sa Gilas. Opo. Depende yan din sa team eh. Depende kung papayagan siya ng Ginebra team na sumali sa Gilas. Alam mo, I think, Enrico, yung sa style na dribble drive, pwede rin si Marco Liwa. Pero, depende pa kasi right now, Enrico, ang iniintindi mo na ngayon ng SBP or yung Samahan Basketball ng Pilipinas, ito yung may hawak ng ito yung bumubuo ng team right now. Ang kanilang main objective right now or concern is kung sino yung magiging coach. So, depende kung sino yung magiging coach talaga. Now, kung yung coach na yun, type si Kagiwa, baka pwede. Pwede siya i-request. Ganun po ba? Sino po palang pinagpipilian ka top 3 na coach para sa Gilas? Ano yun na, Enrico? Ano ba rin? Sino po ang pinagpipilian na top 3 na pili ng Pinagpipilian? Well, alam mo, yung SBP kasi, nagbigay ng statement na sa ngayon, from 6 coaches, 2 na lang daw yung pinagpipilian nila. Kaya lang ang problema, hindi mo na lang pinangalanan kung sino yung 2 na yun. Although binigay nila yung criteria, yung criteria nila is that dapat merong international experience, tapos many time champion na coach, at yung sinasabi na dapat magaling makisama sa players, sa media, at sa mga fans. Meron silang ganung meron silang ganung criteria na inilabas sa Enrico. So sa ngayon wala pa. Ganun po ba? Pero may chance dapat si Coach Tenko at saka si Coach. Well, ang problema nito, Enrico, kasi yung isa pa nga pala, ang gusto ng SBP, Meg, is that dapat full-time. Oo, yung commitment nga. As in, wala kang PBA, wala kang ibang ginagawa. Dapat, ka lang. Coach ka lang ng Coach ka lang sa Team Gilas. Philippines, tapos uwi ka na ng bahay. Talaga? Ganoon na lang, wala na. Pag labas mo ng bahay, So kahit yung punta ka mga ng Gilas. D-League natin. Walang pwedeng gano'n. Dapat full-time. Yun ang gusto ng So, ewan ko kung bibitawan nila si di ba? Yung Pure Food, si Coach Tim. Yun. So, medyo malabo. Enrico. Okay? Nung pala ni Coach Sir, karan po bang naging niya? Yung Stefan Coach sa Gilas? Ano yung about kay Coach Chot, Enrico? Kung naging coach siya sa naging national coach, wala na po ba siya nung sa bantay? Wala na siya sa Tongan Tengson nung siya naging coach ng Gilas. Ayan. Okay, Enrico. Okay po. Pwede mag-ibate. Sige, go ahead. Bate. Batiin ko si Lyle,
Okay. Okay. May makalimutan ako. Oh, sige. Enrico, okay ha? Salamat. Thank you. Alright. Salamat, Enrico ng Cagayan de Oro City. Okay. Now, lilipat tayo. Pabalik ng Macau at babalikan natin si Paring Sobada para po sa kanyang exclusive one-on-one. Interview with... Hindi siya nakapag-sparring pero nakausap niya ng one-on-one si Chris Algieri. Take it away, Paring So. Good evening, Philippines. Right now we are with WBO light welterweight champion Chris Algieri, the challenger to the WBO 147-pound belt of Manny Pacquiao. Sir, good evening, and you're on Philippine TV. Hi, Philippines. How you doing, guys? Anyway, boss, we just a few days more to go before your fight, before you challenge Manny Pacquiao. How do you feel right now about your chances? Feeling great, feeling great. Training went really well. Training camp was excellent. Really good week this week. Feeling confident, feeling positive, and really looking forward to this weekend. Okay, what are the videos or previous fights of Pacquiao that you watched or perhaps reviewed for you to prepare yourself for this fight? You know, I left the tape review for my coaches. I've seen, you know, the majority of Pacquiao's fights, you know, in the past 10, 15 years. So I'm very familiar with him and his style, but I left my coaches do the studying. So what do you think are his weaknesses that, you know, you can exploit come fight night? You know, there are holes in his style. He's obviously, you know, a great fighter with a tremendous amount of experience. He's very fast, very strong, throws punches from all kinds of angles, and is a busy fighter. But you know, there are holes there, and myself and my team, we've been working on taking advantage of those. All right. Would you mind telling us the holes that you saw? Well, there's certain punches that we've all seen that he's susceptible to. You know, the overhand right from Marquez, the counter uppercuts and body punching and just inside fighting in general, and anyone who gives him some movement. So those are things that that we're going to look to capitalize on. So you think you did your homework well? I believe so. Why did you say so? You know, we had great sparring partners who were able to mimic Manny's style the best they could, and we had great success, and we're very consistent throughout the camp. But right now, are you seeing yourself as in the position of Pacquiao, the way he challenged Marco Antonio Barrera the first time, the way he challenged Oscar De La Hoya a few years ago? Do you see yourself in that position now? Absolutely, absolutely. I've been saying that since the beginning of this press tour. You know, I'm where Manny was 15 years ago. You know, so this is looking to begin my legacy as he looks to keep his going. I don't know if this is just a trash talk, but you know, I was able to talk to some of the handlers of Manny Pacquiao, his trainer, his assistant coach. He sees you as, you know, somewhat not at the level of his previous opponents like Marquez, De La Hoya, and some others. How would you respond to that? They just don't know who I am yet. That's all. I understand that. I haven't been around on the big screen of the major fights, and you know, people really haven't seen me until recently. So I understand that assumption. But you know, come fight night, I'm going to look to change that thinking. Before the Provodnikov fight, nobody, you know, put you at the level, you know, that can really fight Pacquiao. But after that one, a lot of people are expecting, you know, more surprises from you. Can we see that on Sunday? Absolutely, absolutely. You know, whatever happens, I'm going to be, you know, bringing surprises with me for fight night. Thank you so much. What's your motivation now, boss? My motivation is, you know, I have a passion for the sport. I love the sport that you know, of boxing, and for me, I get to live my dream every day. Okay. Will you hope to retire Pacquiao now? I'm not concerned about you know, whatever it is that Pacquiao decides to do with his career after the fight. That's up to him. I'm not going to worry about trying to retire a man. But do you think you can absorb his punches? I believe so. I believe I'm not looking to absorb many. I'm looking to make a miss. You know, but I definitely feel that we have all the tools and the talent to win this fight. And will you fight toe-to-toe, boss? At times, sure. Sure, you're going to have to. It's a fight. So we won't see you backpedaling? I'll be using, I'm not a backpedaler or a runner, you know, some people like to say that. You know, I'm a boxer, and but there are times where I'm going to be throwing multiple combinations and trading and mixing it up. By the way, boss, do you consider Manny as one of the best punchers today or boxers today? I do. Manny is for sure one of the best fighters of the era, and it's an honor to fight him. Thank you so much, boss. Thank you. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, so basa muna tayo, Meg, ng sa Facebook. From Brandon Cabiton, sabi niya, Good Eve, pwede po bang maging coach si Jawa sa Gilas? Kasi po sabi sa spin.ph, si Ryan Gregorio daw po at Tab Baldwin yung dalawa. Seymour. At ano po hayat na ni
Tatua, yung Tatua. nasa Cagayan Valley. Alam ko parang 6'7 na ata yan eh. Pero mabilis na 6'7. Oo. Tapos si Jawo, I think pwede naman eh. Because kung titignan mo yung criteria ng SBP na dapat champion coach, tapos may international experience, kahit na matagal na yung huling international ni Senator Jaworski, ano pa rin yun, silver pa rin yun, di ba? And, eto nga sinasabi na, matagal na siyang wala eh. Di ba? Saka malaking accomplishment yan nag-silver tayo sa ano. Ando na tayo, matagal siyang wala. Pero ang tanong, eto, hindi ko naman hindi ko naman sa, ang tawag ito, sinusuportahan or parang binabackupan si Senator. Pero yung para sabihin na matagal na siyang wala, sa akin lang, hindi ko masasabi because alam ba natin kung ano yung ginagawa ng Senator Jaworski habang wala siya supposedly sa PBA? Diba? At the same time, diba? as a coach naman, yung pagiging tactician naman ang importante sa paglalaro ng basketball. Anong mali natin kung wala nga siya sa PBA pero di mo alam, nanonood pala ng mga international yan. And I'm sure or he sinusubaybayan is. yung He's PBA. an avid fan of diba? basketball. I'm not saying na siya na. Diba? Pero to say na matagal na siyang wala parang unfair yun sa tao. Unless alam natin na totally wala siya talagang ginagawa. Pero remember, we had the caller before, tapos sabi niya na wag na daw mag-coach si Jaworski kasi nga in terms of credibility, in terms of yung pangalan niya, parang let it stay like that, as a legend siya. As a legend. Kung gusto niya mag-coach di ba? Uli Kung si Pacquiao nga Tsaka paano kung pinayagan mag-playing coach. Oo, at saka paano kung manalo tayo ulit? Depende na kay Senator yun. Sagot muna tayo ng caller. Yes. Oo, okay. So, unahin natin itong Sun number natin. Ito sa may Sun. Sun hotline. Okay. Yes, hello. Magandang gabi, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Partner, pakibaba nung volume ng TV. Volume ng TV. Dapat may record na tayo ngayon, no? Pakibaba ang volume ng TV. Ay, hindi naman nagalit. Ay, hindi. Hello, partner! Ano yan? Hello? Sino sila? Hello? Si Bravo! Bravo! ¿Por qué? ¿Dónde está? Ang tanong mo, Bravo. Ano pa nalaban ko sa Ano yun, Bravo? NBA bukas. Bukas, NBA. Teka, sandali hanapin natin yung schedule ng NBA bukas. Ano ba team mo, Bravo, sa NBA? Houston Rockets. Houston Rockets, ang favorite team niya. Ayan, si Dwight Howard. Di ba? Ayan, okay. Alamin natin ang schedule. Sige, unahan tayo, Meg. Favorite player mo? Yao Ming. Sino? Yao Ming. Zhao Shiming? Siya. Yao Ming. Ako, Zhao Shiming. Retire na yun Ba't favorite mo pa rin? Magaling kasi siyempre. Si Jeremy Lin, favorite mo. Kababayan niya yun. Pwede rin. May tatanong pa ako. Ano yun Bravo? Magkakaroon ba si Dwayne Wade sa Miami Heat bukas? Sino? Dwayne, sa Miami Heat. Dwayne Wade. Teka, alamin natin Alamin muna natin yung schedule, Bravo At medyo nag-uunahan muna yung ating mga internet dito. Okay. Ayan na, malapit na. Sige, konti na lang. 5 minutes na lang. Tapos na tayo. Ayan. Papaalam na kami. Okay, ang schedule natin bukas. Sandali Ayun, wala pa. Ayun. Hindi. Hindi. Kala ko pinatay. Bukas Bravo, 2 games tayo. Okay. LA Clippers versus Miami. And then, 7 na umaga. And then 11:30,
Chicago versus Sacramento. Yun, maganda yun, Yan, Chicago. okay? Maglalaro ba si Dwayne Wade bukas? Hindi natin. Teka, sandali ha. Check natin dito kung meron ditong sa preview nila. Okay. Nagasan ka nga, Bravo? Pandi Bulacan. Pandi. Taga Bulakenyo. Ano bang specialty dyan sa Pandi? Ano bang masarap dyan? Pagkain? Palabok. Palabok? Pandesal daw. Pwedeng sabayan ng pandesal yan. Ang kulit ni Kuya Ben. Oo, naku, wala rito eh. Teka, Bravo, hanapin namin ha. In the meantime, meron ko ba ibang tanong? Ang magagalan doon yung court ng Miami at saka Clippers bukas. Ang gaganapin. Ano yun? Ano yun? Yung laro bukas. Oh. Ang gaganapin. Sa Miami Heat o sa Clippers? Yung bukas, yung may... teka, andali ha. Sa Miami. Bukas sa Bravo. Miami. Oo. Dito may laro bukas? Ano yun? Teka, alamin natin ha. Alamin natin na... Bravo. In the meantime, bati ka muna ha, bago natin tapusin yung call natin. At wala pa tayo ritong idea kung maglalaro or hindi, okay? Pinababig ko lang sa mga kababayan ko sa Pandi Bulacan. Lalo na kay Nick. Okay. Ayos. Alright. Okay na? Bravo? Alright. Bravo! Natapos Ayun. tayo. Bravo, salamat ha! Hello, Bravo. Ay, Nawala. bumaba Okay. na. Sige, nahanap ko pa kung maglalaro pa si Dwayne Wade Oo. Ayan, Okay. meron naman Pwede tayong ba caller. tayo? Hindi, sige, basa ka muna. Lipat tayo ng Facebook from NJ Pure Foods de Vera. Sabi niya, sana makuha ng Pure Foods si Mawala Tautua para may katapat na sina Greg, Asi at Junmar at malaki po ba chance nila na makuha siya ng Pure Foods next draft year? Well, Di ba nakinina yung number 1 draft pick? wala pa. Hindi mo pa maano yan. Oo nga pala, at the end of the determine. Oo, sa end pa ng ano. Okay, so far, wala rito yung update sa ano ha. Hindi natin nasundan ito eh. Okay na? Sige, wrap up na tayo. Pero Bravo, text lang kita ha. Yung about kay Dwayne Wade. Yes. Samantala, syempre maraming salamat sa Cosmo Culture for my awesome outfit. Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucero for Hookup Watches, Sergio Celdosi ng Ever Bilena and Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. M.J. Torres and Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, and naku, mukhang wala pa si Dwayne Wade. Teka, mamaya alamin ko yung yung details. Full details, yes. Ako naman, syempre, my wife Queenie, love you. Kay Prince Zian, nandito. Prince Zoe, kay Mami Bass, kay Ate Brenda, kay Ate Joy. Ayan, Mami G, Daddy Dan, at saka kay Mama Lau. And sa ating, syempre, supporter natin, si Amis Tumang, Amazing Playground. Maraming salamat. Mr. Ronald Dulatre ng NLEX, maraming salamat din. Josel de Guzman ng Globe at Sherwin Bringas ng DTC. At syempre, sa lahat ng pinasasalamatan ni Snow Badwa, alam na ninyo kung sino kayo. At alam niyo, nako, kahit naman wala sa show, pinapasalamatan kayo niya. Oo naman. Samantala mga kaibigan, syempre, tutok lang po kayo because in the coming days up to the weekend, syempre, ay ang ating pong full coverage, mga news, tidbits, and everything about the upcoming fight of Manny Pacquiao and Chris Algieri this coming Sunday dyan po sa may Macau. At din sa inyo ng ating kasamang si Snow Badwa, live and direct mula po dyan sa Macau, China. Pansamantala, para po sa PTV Sports, ako po si Dennis Principe. Medsio Zon. Muli, ito po ang PTV Sports. Nagpapaalam. Until tomorrow. Salamat.